babala laban sa pagtalikod sa Diyos. Ito po ay binubuo ng 20 talata at ito po ay may 2 bahagi. Okay? Ang 2 bahagi po ng babala laban sa pagtalikod sa Diyos ay ang first half, ang chapter 6 verse 1 to 12 ay ang panganib na dulot ng pagtalikod sa Diyos, at sa second half naman yung binibigyan ng or ini-encourage ng sumulat na tiyak ang pangako ng Diyos na kanyang tutuparin. Okay? So, 20 verses po ito. Basahin po natin mula sa verse 1 hanggang 3 muna. Kaya iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawaing walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay, tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at iyan ang gagawin natin kung loloobin ng Diyos. So sa biglang tingin, isipin mo parang yung mga importanteng natututunan natin sa salita ng Diyos, parang gusto nung sumulat, iwan na. No? Pero kung susuriin po nating mabuti, ang layunin kasi niya dito, nais niya ang kanyang mga kausap, ang mga Israelita na naging Kristiyano, ang nais niya magkaroon ng spiritual maturity. Okay? Kasi kung babalikan po natin yung last part ng chapter 5, sabi niya, di ba, in-explain doon kung sino ang, kung bakit higit na dakila ang Panginoong Isus kaysa sa punong pari. At ang ending nun, sabi niya, marami pa sana kaming nais ituro or sabihin sa inyo. Kaya lang ang problema, para kayong mga sanggol, gatas pa lang ang kaya ninyo. Hindi pa ninyo kaya yung karne. Kung tutuusin sana, kaya nyo nang magturo sa mga baguhan. Kaya lang, parang nakikita ng kapatid, ng sumulat, na parang hindi sila nag-grow. Kaya ang sinabi niya dito sa opening ng chapter 6, iwan na natin ang mga panimulang katotohanan na mga natutunan natin patungkol sa pananampalataya, sa gospel, sa lahat ng mga alam natin. Ang tawag po doon yung mga basic fundamentals ng Bible, yung mga katotohanan. Pero ang binibigyan din dito, hindi po niya sinasabing talikuran. Ibig sabihin, iwan, mag-move na tayo sa mas mabibigat na aralin patungkol sa salita ng Diyos. Okay? Kasi, hindi pwedeng buong buhay nila bilang mananampalataya, mananatili sila dun sa mga aral na yun. Napakarami pang aral na nilalaman ng banal na kasulatan na kinakailangan matutunan ng mga kapatid. Okay? Kaya lang, baka naman matanong, bakit naman dito sa atin sa church? Ang tagal-tagal na natin, puro gospel pinag-uusapan natin, puro yung resurrection, puro sa patungkol sa pagbabautismo at mga ibang mga bagay. Bakit yan walang lagi pinag-aaralan dito? Mga kapatid, kaya po yan ang madalas nababanggit sa mga panahon na ito. Dahil po may mga kapatid pa rin po tayo na hindi pa lumalago. Marami pa rin po sa atin ang mga baby Christian. Marami po tayong mga kapatid na bago pa lang sa pananampalataya. Okay? Pero ang iba naman po ay talaga naman nakakaunawa na, medyo matagal na talaga nakapag-aaral, no? Nandun na yung kanilang spiritual maturity. May mga bahagi naman po ng buhay natin dito sa church na pumupunta na tayo sa mga mas malalalim na aralin. Okay, dito lang, ang binibigyan ko lang din dito, yung layunin ng sumulat, hindi niya sinasabing talikuran yung basic fundamentals ng scriptures. Hindi niya sinasabing iwan, talikuran. Ang sinasabi lang niya, okay, nandan niya yan, natutunan niyo na yan, alam niyo na yan, mag-move forward na tayo sa mas malalalim. Nag-umpisa tayo sa gatas. Di ba, ang baby, anong tinitake niya? Gatas lang. So, pag lumaki na yung baby, anong pinapakain na natin? Pinapakain na natin ng solid food. Hanggang later on, pwede na siyang magkarne. Okay? So, dito sa verse 1 to 3, ito yung nais ng sumulat. Mga kapatid, mag-move on naman tayo, mag-advance na tayo, hindi tayo pwedeng puro kinder lang. Uusad tayo ng grade, ng elementary hanggang high school, hanggang college, parang ganun. Okay? Huwag tayong magkakamali, isipin ay pinaiiwanan, pinatatalikuran yung mga katotohanan. Hindi, walang sinasabing ganun. Okay? Sa verse 4, ito po,
verse 4 hanggang 6. Habang pinag-aaralan ko po ito, hirap na hirap po ako. Hirap na hirap ako kasi napakahirap nitong mga verse na to. Tingnan po natin. Verse 4 hanggang 6. Actually, hanggang 8, diretsuhin na natin. Sapagkat paano pang papanumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati ay naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging bahagi o naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Verse 7, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisipulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit, kung ang mga damo at mga halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Sabi ko sa inyo, medyo mahirap po itong verse na ito. 4 to 6 in particular. Bakit? Kasi kung titignan lamang po natin sa ganyang paraan, isipin natin, teka, may mali yata sa doktrina. Lumalabas yung mga sumasampalataya sa Panginoon. Ano mangyayari? Parang mawawala yung kanilang kaligtasan. Kasi sabi dito, sila na mga kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu. Sino lang ba mong tumatanggap ng banal na Espiritu? Sino pinalanahan ng banal na Espiritu? Sige nga. Ang mga tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesus, ang mga tunay na Kristiyano, bakit nabanggit dito sa usapin na ito na tatalikod, na hindi na makakapanumbalik sa pagsisisi? Di ba? Kaya nga, ang hirap. Okay, pero titignan po natin, dahil ako mismo habang inaaral ko ito, tumitingin din ako ng mga komentaryo ng ibang mga scholar, sila rin mismo, iba-iba ang kanilang nagiging pananaw. Okay? So, titignan po natin siya kung ano sinasabi talaga ng Scriptures. Okay? Sabi dito sa verse 4, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisin ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati, naliwanagan na sila. Dati ay naliwanagan na sila. Nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos. So, may mga experiences na po yung sinasabing mga tao na tatalikod. May mga experiences na sila sa kabutihan ng Diyos, yung niyakap na nila yung katotohanan ng gospel, at yung iba naman sabi ay naging bahagi sa mga tumanggap ng banal na Espiritu. Nadama na nila ang kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. So, iba't ibang uri po ng tao ang tinutukoy dito. Ganyan na lang, pasimplihin na lang po natin. No? Una, babala po ito sa lahat ng Kristiyano. Okay? Sa lahat ng mananampalataya. At yung kausap niya ay mga tunay na mananampalataya. It's just that nagbigay lamang siya ng senaryo sa mga tatalikod. Okay? Bakit? Kasi nga po, sabi ko po nung unang-unang lesson natin dito sa Hebrews, o yung overview nitong Hebrews, diba? Ipinakikilala ng sumulat na ang Panginoong Hesus ay higit na dakila doon sa lahat ng mga nabanggit. Diba? Pangalawa, to encourage the believers o yung mga Hebrew believers to encourage na na huwag silang tumalikod.
huwag silang bumalik. Dahil nagnanais na po silang bumalik sa pagiging Hudyo o sa Judaismo dahil sa hirap na pinagdadaanan po nila bilang mga Kristiyano. Diba? Yan yung overview nun, yung unang lesson eh. Kaya po dito, nagbigay siya ng senaryo na mangyayari sa mga tumalikod. Ang hirap na nilang pabalikin para magsisi. Actually, ngayon, iniisip mo, Kristiyano ka. Iniisip mo, may mga pinagdadaanan ka. Kapatid, yung pinagdadaanan mo, kumbaga sa mani-mani lang yan sa pinagdadaanan nila. Halos patayin na sila dahil sa kanilang pananampalataya. Sinulatan ko, ang dami nilang pinagdadaanan, hirap at bigat. At talagang, okay pa yatang bumalik na lang tayo sa pagiging, sa pagiging bahagi ng Judaismo eh. Pagpapatay lang tayo ng hayop, susunugin, iaalay sa Diyos, okay na eh. Ang binibigyan din ng sumulat, tapos na yung episode na yun. Fulfilled na lahat. Bakit? Ginawa na ni Jesus Christ yung paghahandog ng minsanan para sa lahat. So wala na pong epekto yung paghahandog ng hayop na susunugin. Wala na. Kasi ginawa na ni Jesus ng minsan yun. Okay? So yung mga binibigyan din sa mga nagdaang chapter eh. Sana naaalala po ninyo yung talinghaga tungkol sa manghahasik. The parable of the sower. The parable of the sower, merong 4 na klase ng lupa na binagsakan yung binhi. Ano yung binhi? Ang salita ng Diyos. Sino yung farmer? Ang Diyos. Sino yung lupa? Ito yung 4 na klaseng lupa. Ito yung 4 na kondisyon ng puso ng tao na tumanggap, na nakarinig ng mabuting balita. Ano nangyari sa una? Narinig lang niya pero walang kwenta. Bakit? Narinig lang niya tapos kinuha, inalis ni Satanas sa kanyang puso yung salita ng Diyos o yung mabuting balita. Kaya walang nangyari. Hindi nabuhay, hindi man nagugat, walang nangyari. Okay? Yung kalagayan ng unang puso. Pangalawang kalagayan ng puso, yung maituturing na binhi na napunta saan? Sa batuhan. Nabuhay yung binhi, yung nagugat. Pero dahil mabato, ano nangyari? Mababaw. Mababaw. Nabuhay nga siya, mababaw ang ugat. Kaya dumating ang mga pagsubok, mga problema, karamdaman. Ano nangyari? Umayaw na. Hindi na natuloy. Okay? Pangatlong uri ng lupa, kondisyon ng puso ng tao. Madawag. Maraming damo. Kaya nung nabuhay yung binhi, ano nangyari? Nabuwisit daw. Hindi niya masolo yung sustansya na kailangan niya kasi ang dami niyang kaagaw, mga tinik, mga damo na mga walang kwenta, walang halaga. Anong itinuring ito saan? Sa mga pag-unlad sa buhay, sa mga katagumpayan sa mundo na ito. Ano nangyari doon sa nakapakinig ng salita ng Diyos? Nung naranasan niya yung katagumpayan, yung karangyaan, anong nangyari? Nandun na na-focus yung kanyang atensyon, hindi na sa salita ng Diyos. At ano yung pang-4? Yung pang-4 ay yung matabang lupa na binagsakan ng binhi at ito'y nagugat ng malalim, tumubo ng maganda at nagbunga. So, yun yung 4 na kondisyon. So, itong mga ito, titignan po natin, iba-iba yan. Yung iba po dyan, sabi nga, nalasap na nila ang mga makalangit na kaloob. Naramdaman na nila yung kabutihan ng Diyos. Yung iba naman, naging bahagi sa mga tumanggap ng banal na espiritu. Pero ang common denominator, lahat sila nakapakinig. Lahat sila nalaman yung katotohanan. Pero ang nangyari doon sa talinghaga na binigay ni Jesus Christ, iba't iba ang kanilang mga naging response. Diba? Yung napunta sa mabato, nagustuhan niya, niyakap niya, tinanggap niya. Pero, dahil mabato, walang masyadong lalim ang ugat, mga pagsubok, ayoko na, Lord. Umbira naman, Lord. Sumampalataya na ako sa'yo, nagtiwala ako sa'yo, tapos uulanin mo akong problema, wag na lang. Babalik na lang ako sa dati. Di ba? Ganun nangyari. O yung napunta sa may madawat, tinanggap niya, ginusto niya. Pero, nung pagdating ng sinubok siya, naging matagumpay sa negosyo, gumanda yung trabaho, yumaman,
Yung trabaho niya, masyadong demanding sa panahon niya, wala na siyang panahon sa Diyos. Ano nangyari? Doon na siya natuto. Okay? Tinanggap nila yung mabubuting bagay na nagmula sa Diyos. Pero, ano nangyari? Yung iba, tumalikod. Yung iba, hindi nagpatuloy. Okay? Kaya dito sinabi sa verse 7 and 8, kanina, tingnan natin, no? Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang may kapakinabangan para sa mga magsasaka. At subalit, kung mga damo at halamang matinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon. At, ito, nakakatakot, nanganganib. Nanganganib na sumpain at tupukin sa apoy. Sinong nanganganib? Yung mga tumanggap, naranasan, pero walang commitment. Hindi tunay yung kanilang pananampalataya. Hindi tunay yung pananampalataya nila na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya may panganib na maaari silang mapunta sa apoy. So, ito po, hindi niya sinasabing nangyari na. Okay? Sinasabi ng sumulat, this is a warning. Ganito mangyayari kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Mga kapatid, naranasan nyo na, narinig nyo na, nalaman na ninyo yung katotohanan patungkol sa Panginoong Hesus. Ngayon, may mga pagsubok kayo. Ayoko na. Pabalik na lang ako sa dati kong relihiyon. Hindi po yun ang nais ng sumulat. Kaya yung sumulat, binibigyan din niya kung sino si Jesus Christ. Gaano kadakila si Jesus Christ. So dito, binabanggit niya yung tibay ng pundasyon kung sino ang ating Panginoong Hesus. Yung kapangyarihan ng kanyang ginawa, yung kapangyarihan niya para kanino? Para sa atin. Okay? Kaya mga kapatid, sinasabi niya, lumalabas dito sa kanya mga sinasabi, higit na mabuti yung inyong tinanggap. Nandun na kayo sa kalagayan na yun. Huwag na ninyong tignan. Huwag na ninyong naising balikan yung dati ninyong buhay na kay Kristo na kayo ngayon. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak naman namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Katarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas at bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga tao nang dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. So dito magpo-close po yung warning. Kanina sabi ko, first up, warning o yung babala. Mga minamahal, assurance, sino kausap niya? Mga Kristiyano na Hebreo. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, so ibig sabihin, nagbigay siya ng senaryo. Pero ang kausap niya, sabi niya, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. So, nandun pa rin yung kanilang kaligtasan. Hindi nawawala. Okay? Ina-assure niya yung kanyang mga kausap. Yung kanilang binigay niyang senaryo, iba't ibang uri ng mga tao. Na anong ending? Tumalikod or tatalikod. Kaya hindi na sila makapanumbalik. Kasi, biruin mo nalaman na nila lahat ng katotohanan, naranasan na nila yung katotohanan at kabutihan ng Diyos, pero pinili pa rin na bumalik sa dating gawin. Di ba? Kaya, minsan, ang hirap isipin. Tapos, alam na nila, naranasan na nila yung katotohanan, pero bakit mas pinipili pa rin bumalik sa dating gawin, sa dating buhay? Ang hirap na pong pabalikin yan kasi ang tigas na ng puso. Ano pang kailangan mong gawin? Ano pang paraan mo para mapabalik sila? Alam na nga nila yung katotohanan . Nasa kanila na yung katotohanan pero nagawa pa rin nilang lumayo at tumalikod. Kaya sinasabi dito, ang hirap na nilang pabalikin para magsisi. Okay? Pero, para sa Panginoon, alam naman natin na walang imposible. Diba? It's just that talagang may mga tao na napakatitigas ng puso. Alam na lahat, naranasan ng lahat.
pero mas pinili pa rin, bumalik na lang ako sa dati. Walang bawal-bawal. Magagawa ko yung gusto ko. Walang araw ng linggo. Basta kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Babalik na lang ako sa dati. Ganun ang nangyayari sa thinking ng iba. So, dito na po tayo sa second half, sa 13 to 20. Sabi sa verse 13, nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya ay nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at paparamihin ko ang iyong lahi. Doon na tayo. So, nung panahon po na yon, napakahalaga po ng mga pangako at saka ng oath. Ano ba sa Tagalog ng oath? Sumpa? Sumusumpa ako na hindi kita lolokohin at mamahalin kita walang hanggan till death do us part. Ganun yung mga, di ba? Sa kanila noon, kapag nanumpa sila, most of the time, nanunumpa sila sa pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, halimbawa ako, nagbigay ako ng sumpa sa ngalan ng Diyos. Ibig sabihin, tutuparin ko yung ipinangako kasi He's the higher being than the two of us na in His name. Itong pangako ko, tutuparin ko. Ganun nun. Ganun nila pinangahawakan yung mga oath. Na kapag ginamit ang pangalan ng Diyos or higher being sa kanila, ibig sabihin, tutuparin. Kaya yung pinangakuan, okay, sige, tatanggapin ko yan kasi nangako ka under oath. Di ba? Sa panahon natin ngayon. May power pa ba yung oath? Wala na. Yung iba nga inaabot pa sa punto na, talaga? Gagawin mo yan? Mamatay man ako, mamatay man magulang mo. Gumagano na wala pa rin Ibang klase na po ang tao kasi sa panahon na to. Pero noong panahon na yun, sabi dito sa mga talata, when God made a covenant with Abraham, God made the covenant under His name. Kasi wala nang hihigit pa sa kanya. Siya na yung pinakamataas. Okay? Just to show, just to prove na tutuparin niya yung kanyang pangako kay Abraham. Pagpapalain kita. Pagpapalain ang mga ibang bansa sa pamamagitan ng iyong bighi, sa pamamagitan ng iyong lahi. O, di ba? Pinanghawakan ni Abraham yun dahil pangako yun ng Diyos sa kanya. God made an oath under His own name. Kay Abraham. Gaano katagal naghintay si Abraham? 25 years bago dumating si Isaac. Pero God fulfilled His promise. Delayed nga lang. Dahil ang daming pinagdaanan ni Abraham, dahil ito'y ginagayak siya ng Panginoon para sa kanyang magiging kalagayan. Abraham is the father of faith. Kaya sinasabi sa mga ilang natutunghayan natin sa Gospels, halimbawa si Zaccheo, di ba? Panginoon, ibibigay ko po sa may hirap ang kalahati ng aking kayamanan. Panginoon, kung meron man akong dinaya, ibabalik ko ng 4 na ulit. Ang sabi ni Jesus Christ, dumating ang kaligtasan sa tahanang ito. Bakit? Dahil ang taong ito ay anak din ni Abraham. Hindi sinasabing dahil Israelita siya, kaya anak siya ni Abraham. Hindi. Dahil siya ay sumampalataya kay Jesus Christ, kaya sinabi ng Panginoong Jesus na ito rin ay anak ni Abraham. Okay, so kung babalikan nga natin yung pangako ng Diyos kay Abraham, tinupad niya. Ano sumpa ng Diyos? Pinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Tinupad naman ng Diyos, di ba? Anong ang lahi niya? Numerous as the sand on the seashore, o buhangin sa dalampasigan, or bituin sa langit. Ganon magiging karami ang iyong lahi. Matiyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Una, si Isaac dumating, and then the Jewish people. Yung lahat ng saling lahi ng Israel. Kanino nagmula yun? Kay Abraham. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakahihigit sa kanya at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinagtitibay ang usapan. Kaya hindi naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan
na hindi mababago ang kanyang layunin. Dahil nga po tapat at mapagkakatiwalaan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Old Testament pa lang, ang dami na pong kapahayagan na darating ang tagapagligtas. At nangyari yun nang dumating ang Panginoong Hesus at ang mga ginawa ng Panginoong Hesus para sa tao. Matagal na pong ipinangako ng Diyos pero natupad, nangyari, naganap, di ba? So, binibigyang halimbawa dito yung naging karanasan ni Abraham. Anong reference ng sumulat? Si Abraham. Bakit? Kilala ng mga Hebreo si Abraham eh. Sa kanya nagmula yung kanilang lahi. Kaya ang ginamit ng sumulat, yung reference dun sa experience ni Abraham sa covenant ng Diyos. O sa sumpa, or sa oath ng Diyos kay Abraham. Kaya, intindi nila yan. Kasi alam nila yan. Verse 18 to 20. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Pag-asang ito ay siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So dito po sa bahaging ito ng kabanatang 6, binibigay yung katiyakan ng kaligtasan. Na yung kaligtasan natin ay magpawalang hanggan na ibinigay na sa iyo, hindi na mawawala yan. Hindi na aalisin yan. Bakit? Dahil ang Panginoong Hesus ang pundasyon. Dahil ang kapangyarihan ng ginawa ng Panginoong Hesus para sa mga makasalanang tulad ko, tulad nating lahat, ay naging sapat yung kanyang pagtubos. Naging sapat yung kanyang pagbabayad. Kaya nga ano tawag sa ating Panginoong Hesus? The Rock. Ang bato. Ang batong panulukan. Hindi matitinag, hindi magagalaw, hindi matatangay. Ganon nga po ang nais ng sumulat. Mga kapatid, ang nangako sa inyo ay ang makapangyarihang Diyos. Pagdadaanan niyo yung mga yan, pero sa Kanya pa rin kayo nakatingin. Panghawakan niyo pa rin yung lahat ng Kanyang pangako. Oo, dadaan kayo sa mga kapigatian, sa mga pagsubok na yan. Pero hindi ito sapat na dahilan para tumalikod kayo. Kundi, balikan ninyo yung matibay na muog na mayroon kayo. Walang iba, kundi ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Siya ang tanging tagapamagitan para sa tao at Diyos, wala na pong iba. Okay? Kaya po sa ating mga kapatid, pupunta po tayo sa life application. Kung ikaw sinasabi mo, mananampalataya ako ni Kristo, tinanggap ko siya bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Sana sa sinasabi mo na yan, maipamumuhay mo. Hindi yung dumanas ka lang ng konting pagsubok ayaw ko na. Hindi yung may marinig ka lang sa tao, ayaw ko na. Sabi ko nga kanina, yung hindi ka lang nabate, napakababaw mo ayaw ko na. Hindi po ganun. Kaya nga ang nais ng sumulat, mga kapatid, mag-move on na tayo sa mas mabibigat na aral. Sa mga mas mabibigat na katotohanan. Bakit? Kasi kung mananatili kang sanggol, tapos may mga ganyan kang pagdadaanan para kang balat sibuyas, masaling lang ng konti, ayaw ko na. Tatalikod na ako. Mga kapatid, totoo po yan. Nangyayari po yan sa kasalukuyang panahon. Kaya ang nais ng sumulat ng Hebreo para sa kanyang mga kababayan, sa kanyang mga kapatiran, at gayon din po sa atin. Kaya nga, di ba, sa mga susunod na chapter nito, ano sabi ng sumulat? Kay Kristo lamang mananatili ang ating pagtingin. Kasi kung aalisin natin kay Kristo ang tingin natin at daranas tayo ng mga bagay na yan, maniwala, ang daling sabihin, ayoko na, tatalikod na ako.
babalik na ako sa dati. Pero binibigyan din dito ng sumulat. Nagbigay siya ng babala. Ito ang mga mangyayari sa mga tumalikod. Pero dahil ang Diyos na nangako ay tapat, tunay, matibay, sapat, at ganap ang pangako ng Diyos. Kapag nasaling ka, pinahintulot ng Panginoon yan, pero hindi yan dahilan para layasan mo siya. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo nanalig sa Diyos dahil gusto lang natin makatakas tayo sa impyerno. Nanalig po tayo sa Diyos dahil gusto nating maranasan ang buhay. Dahil gusto natin na mangyari yung tunay na layunin ng Diyos sa buhay ng mga tao na nilikha niya. Para sambahin siya. Kilalanin siya, mahalin siya. Yun yung disenyo ng Diyos para sa tao. Okay? Hindi po tayo dapat namumuhay para sa sarili natin. Ay gugugol natin yung panahon natin, yung oras natin, sa mundo na ito. Hindi. Temporary lang tayo rito. One day will come, matatapos yung buhay mo rito. At lilipat ka doon sa kabilang buhay. Na doon palang mag-uumpisa yung buhay na walang hanggan. Kaya kanina tayo dapat mananatiling nakatingin? Kay Kristo. Panghawakan natin lahat ng pangako niya. Huwag tayong makikinig sa mga tao na mambubuyo sa atin. Yan kasi, ayan, nagpalit ka ng relihiyon, napala mo. Hindi. Sa mga hirap at pagsubok na daranasin mo, salamat. Kasi kasama ko ang Panginoon. Alam ko, hindi niya ako pababayaan. Gagamitin ito ng Panginoon upang lalong tumibay ang aking pananampalataya sa Kanya.